Nagbabalik ang Panahon TV at ngayong umaga makakasama natin at makakapanayan po natin si Pag-asa Weather Forecaster Loridine de la Cruz. Magandang umaga, Miss de la Cruz. Bagamat ridge ng isang high pressure area ang umiral kahapon sa ating bansa, bakit po may mga pag-ulan pa rin tayong naranasan sa ilang bahagi ng ating bansa, partikular na po dito sa Metro Manila? Maaari niyo po ba itong ipaliwanag para sa ating mga manonood? Salamat po, Ms. Rachel, at magandang umaga din po sa lahat ng ating mga kababayan. Ang Ridge of a High Pressure Area na weather system ay nagdudulot po ito o naghahatid ng generally fair weather naman, kaya itong mga naranasan nating mga pag-ulan kahapon, particularly na po dito sa ilang bahagi ng Kamaynilaan, ay mga isolated cases lamang po ito o na kadalasan ay dulot ng mga pulo-pulong mga thunderstorms o pulo-pulong mga pagulan o pagkidlat, pagkulog. Isa po sa mga paliwanag kung bakit na nagkakaroon pa rin o nabubuo pa rin ng mga kaulapan sa kabila ng maaliwalas na panahon ay dahil tuwing umaga at tanghali kapag mainit po tayo ay may significant effect po ito sa ating water cycle. Mas tumataas po ang ating evaporation rate at ito po ang water vapor po dito ay kadahilanan po na mas mabilis po silang makapagbuo ng mga kaulapan na nagdudulot o nagbibigay ng mga paulan po na lalo na sa dakong hapon at sa gabi. Samantalang ano po ba ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Sabado base sa inyong 5 AM weather forecast? Parang naman sa lagay ng ating panahon ngayong araw ng Sabado, asahan pa rin po natin ang maaliwalas na panahon sa buong kapuluan dahil ridge of a high pressure area pa rin ang patuloy na umiiral dito sa silangang bahagi ng ating Luzon. Samantala ito pong binabantayan nating LPA, kanina po ay ito huling namataan sa layong 1,125 kilometers silangan ng Verac, Catanduanes, at sa ngayon ay wala pa rin po itong direktang epekto sa anumang bahagi ng ating mga kalupaan. Subalit patuloy po nating ina-advise ang ating mga kababayan na mag-antabi pa rin sa magiging next update po ng Pag-asa ukol dito. So para sa mga lalabas ngayon ng ating o sa kanilang mga tahanan, maging ready na lang po at magdala na lang ng payong panangga sa mga panandaliang pag-ulan o mga isolated thunderstorm lalo na at meron tayong fair weather conditions sa buong kapuluan ng bansa. Samantalang tanong naman po mula sa Panahon TV follower na si Cesar Soriano Mamaril, magiging bagyo daw po ba ang naturang LPA at kung magiging bagyo, saan po ba ito tatama o direktang tahak nito at kailan? Maraming salamat sa inyong katanungan. Actually, it's base po sa ating mga weather models at base na rin po sa ating latest analysis. Tinataya po na itong LPA within 24 to 48 hours ay magdi-dissipate naman po ito. So maliit po ang chance o slim po ang chances natin na ito po ay mag-intensify pa sa storm category. Naway meron ka nga napulot na kasagutan sa iyong tanong, Cesar, mula sa ating Pag-asa Weather Forecaster. At posible po ba na mahatak nitong LPA sa ngayon ang habagat at magpapaulan po ba ito sa bansa sa mga susunod pang oras? Magandang katanungan po yan para po maintindihan ng ating mga kababayan na sa significant po na weather scenario na ito, itong LPA ay hindi po niya mahahatak itong habagat dahil kung makikita po natin sa ating screen, ang GFS model po natin ay nagpapakita na meron po tayong high pressure area dito po sa West Philippine Sea. Kaya ito pong hanging habagat ay hindi po magbibigay ng significant effect lalo dito sa western section po ng Luzon. Magandang balita pa rin po yan dahil makakaranas pa rin tayo hanggang sa mga susunod pang oras ngayong maghapon ng magandang panahon. At yan nga po nakapanayam natin at nakasama po natin si Pag-asa Weather Forecaster Loridine de la Cruz. Magbabalik pa ang Panahon TV matapos ang ilang paalala.